So, nandito na kami. Papasok. Wala ko na. Alright. So, ito na yung farm ni Kadik. Kadik, ilang sokol na mo? Lupa mo dito? Ang hulog ng farm? Oo. Nasa 1,000 siguro ito. 1,000? Okay. So, Kadik. So, yan si Kadik. Ang ating, ang may-ari ng Kadik, anong farm nga to? Layosa Integrated Farm Enterprise. Yun, Layosa Integrated Farm Enterprise. So, Kadik, paano na-conceptualize yung Layosa Farm? Actually, yan ang project ng Papa Mariano Layosa. Ayun. Siya ang brainchild itong farm. At ako naman ay financier. Okay. So, anong taon na na-realize, na-put up yung farm natin? 2020. 2020? Hmm. So, 2020, 24, 4 years na. Magpo 4 years na. So, ano pong mga laman ng farm mo? Meron tayong fowls, we have pig, Ayan. we have goat, pig. So, sa mga alaga mo, anong pinaka-paborito mo dito? Goat. Goat. Ayun. So, Talaga ang ko nito. Pero, ginawa namin integrated. pag sinabing integrated, Kadik, anong ibig sabihin? Pag sinabi integrated, it's not about, it's all about farm, then animals, plants, in a farm. Okay. So, pinag-mix. So, hindi lang hayop, kundi may may iba pa. May mga plants. May mga plants, diba? So, kung sa agrikulturang usapan, agribit. Tama ba yun? Parang mixture siya ng animals and plants. Okay. So, siyempre hindi naman ito mabubuo na ganito ka po, yung farm. So, ano ba yung profession mo as a farmer bago ka Bago ko nag-farm, kasi ikaw ang financier eh. Kaya si Kadik, napaka-humble na tao yan. I work as a seaman. Ayun, seaman. Second marine engineer on board. So ngayon, nakabakasyon. So while on board, I work as a seaman, an engineer. And while on vacation, I'm a farmer. So ito yung pinagkakabalaan. Pag na on vacation. Siguro yun ang bisyo. Yun ang pinakamaganda. Ang bisyo, nasa farming. My passion is farming. So, and it shows. So ilang taon ka ng seaman, Kadik? Say 30 years. 30? Okay. I started way back 1994. Okay. And now, seaman pa rin. Nakabakasyon lang. Ayun. But ma-pleasure. Okay. Tama. And ilan anak mo? Tatlo. Yun. May ka na? Anong pinakalitis sa sa mga anak mo? Meron na bang graduate o puro pa nasa pag-aaral? Well, one of my son graduated at Mariners Colleges Foundation at kakas ka naman kung Mariners. So may nagmana na pala sa iyo na Marine engineering din ba? Yes. Okay. Marine engineering. Ayan naman ay kagustuhan niya. Presyo, yun ang gusto niya. Yung sinasaway ko, then insisting na yun talaga ang gusto niya. Okay. So how about naman si wife? Kasi siyempre ang bahay ay nasa bahay doing household activities, helping me in maintaining this farm, though we have farm hand. Ayun. Do the maintenance and feeding the
flocks, herd, Mm. and gather the produce of the farm for marketing. So siguro, Kuya Rick, at least naalaman natin yung background mo para sa mga ating tagapanood sa YouTube. Yan. Si Pagtanong sana, si Reyka, ayan. So ikutin natin tong kanyang farm. Pakita natin yung kanyang mga nasa loob ng farm na to. So let's go. Kuya Rick, ikot mo kami. Dito. Ano yan? Pato? Pato. So nakakalong lang siya, Oo, Tapos kasi since maulan, very susceptible to sa mga sakit. wala na ngayon, kaya as you can see, maputik. Okay. So, To mention, walang farm na mabango. siyempre. yun talaga yun. Yeah. So ano to? This one is Anong... namin gawing inahin. Okay. Out of 6 na 7 na sila nga iwan. Ah. Purpose. Ibig sabihin, nakapag-produce na din yan. No. Yung mga nauna is Product na lang to. niya, kapatid niya. Okay. Kaya napili namin maiwan para maging inahin. Okay. Ayun. And ito naman, Meron pa dyan? we have Ayun. native pigs. Dito sa may native pigs yan. Ayan, kalilinis ko lang. Ba't din makumuli? Ganyan ang Native farm. pigs. So, pag sinabing native pigs, talagang maliliit lang, Actually, mga maliliit pa talaga yan sila. Okay. Yung iba naman nauna, kaya medyo malaki. Pero, yun nga lang, medyo mabagal sila lumaki. Anong binabawak mo dyan? Mixed breed yan sila. Mixed feeds. Minsan, yung gabi roots. Oo. Yung local Root term crops. is bilang. Abilang. Chop it, then cook. Tapos yan, pinapakain dyan. With salt and sugar. Or molasses. Nilalagyan din ng molasses. Then, minsan naman, yung binibigyan ko sila ng forages, Oo. mga dahon. Anong klaseng forages? Kaya mga dahon ng saging, libi-libi. So, yung available lang dito sa palibot mo? Okay. Organic. We go organic. And sometimes bidaw, pag di makakakuha ng kampay or mga dahon. Yan. Bidaw, mata, So, rice bran. oo. So, nabanggit mo yung organic. So, ibig sabihin, ang practice mo dito is more on organic farming. Yes. Yung kasi papakain mo, for organic lang. Kaya, sa ngayon, mahal lang pagkain ng pigs. Oo. So, I prepare na kung anong meron, kain. Okay. So, Makakatipid ka sa nila, pagkain din. At the same time, sigurado ka na inaalagaan mo ay organic. oo. So, marami na rin nagpapatronize ng organic eh. Diba? And lalo-lalo na yung si Father, tama? Oo. Siya ang nagsimula nito, di ba? Sabi mo? Nag-advocate ng organic farming. Yun. Though, kasi pag sinabing organic, kasi meron yan papilis. Okay. I-certify yan Ah. na this farm is organic, but maraming precision yun. Maraming precision pag sinabing organic. In the sense na you are an advocate of organic farming, okay. Pinapractice mo. Yan ang pinapaktis ko. Oo, yung pinapaktis mo yung Natural organic way of farming. Okay. Pero yung na yan, Ito? yung feeds yan. Feeds to? Okay. Okay. Pero yung mga native, yun Yan ang talaga. So ito mga pato mo, ano yan? Anong variety yan? Ay, tama, breed, yun. Hindi ko alam. Di mo alam? Basta ang akin dyan, mag-multiply sila. Provide us with our religion. Kasi hindi naman ako pipisa. Bawa na namin. Okay. So ito na yung pinaka-paborito mong Mga goats. Makalat. Makalat ang farm. So, dito sa itong goat mo, Kuya Dick, anong mga breed? Ang nila is ang bako is upgraded lamancha. Ayun. Upgraded naman siya. Yan. Ang nanay niyan is native. Native. Ang nanay. Cross ng lamancha breed na Hindi man nagka-problema. Okay. Okay. Ibig sabihin, yung kambing mo is
ano na, may breed na ng lamansa. Oo. May mga milani na yung ano. Pero upgraded siya. Kahit ano sabihin, still upgraded. Okay. Kasi, imagine, ang laki ng punan. Kung kukuha ka ng full-blooded o purebred, malaki ang punan nun. Eh, masilan yun. So, I prefer to talaga ng upgraded. Okay. Kung economy-wise, mas makakaano ka kasi adaptable yan sila sa climate. Unlike yung mga purebred o mga full-blooded. Oo. Masilan yun sila. So, nag-umpisa ka sa ilang na piraso? I start with 7 heads. 7 heads? No, I mean 3. Then I acquire another 4, then 7. Wala akong back. Wala kang Wala back. ako ng back. Then, tumami siya. Sa ngayon, ilan na yun? Sa ngayon, I have 38 heads. Dami na talaga, no? So, ito, ilang buwan na ito, Eric? Ayan, mga 5 months. 5 months. Ayan. Yung iba, mga nanay. Yun, nag-upgrade ako. Okay. Planning. So, may upgrade ko yung mga alaga na yan. 38 na, no? O, ito yung pinaka, ano? Yun ba? Yan ang pinakauna mo. O, napalitan na yung, ano? Pangalan nito ay James. James. Oh, yan. Behave na babe si James, ha? Bigato niyan, James. Ayos, ha? So, ilan na ang lahi niya? Nakailan na? Lahat ng offspring dito sa kanya eh. Sa kanya na? Kaya sooner or later, papalit na ako ng back. Ilan ang ano? Ilan ang tama ba? Do ang tawag do? Ilan ang I have 13 doos. 13 doos. Ilan ang mother nun? Yun. Mga nanay yun. Pag sinabing dos, akala ko, ang dos, yung baby. Ano ang tawag sa baby? Ang doos is nanay, ang Okay. back is tatay. Okay. Yung duling, Doling ang tawag. anak na babae. Then, backling, anak na lalaki. Bakling. Backling, back. Bak. Pag tatay na, Bak. back. Pag video nagbibinata, backling. Bakling. Okay. Yan. May natutunan tayo ngayon, ha? So ito, ang tawag dito is Junior backling. Junior Bakling. Junior back na siya. Junior Bak. Kasi malaki na siya eh. Baka pwede ko siyang mag-yung back. Dito on or magpalit ako ng back. Ayan. Yan. Last week, ito, wala. Okay, ano pala? Bago to. Yan. Okay. Pagkagulan, may manage ang farm lalo na ulan lagi yung may gaano ma-maintain. Pero as long as nandaan ang pagkain, yun yan, yung sanitation, palagi yung kasama sa farming. Oo. So ano ba yung design nitong ano mo? Ano tawag dito sa bahay na to? Farm is cut and carry method. Ano? Cut and carry. Ano ibig sabihin? Ang pagkain nila ay galing sa labas. Okay. Lutol, karga sa top down, then ako nilalagay. Dito. So diyan. So ibig sabihin pag meron ka ng pagkain nila, dito na nilalagay. Dito na. Then the rest, kung may mga anak, sinulong ko muna kasi susceptible yan sila. Lalo na ngayon tagulan. So ano ang best practices mo na doon sa yung sinabi mo kanina? Yung mga maliliit, sinesegregate ko sila kasi kawawa pag nasuwag, naapakan ng mga malalaki. Yan, kasi segregate sila. Then nung medyo malaki na, yung binibitawan. So lahat ng baby dito? Yung baby yan sila. Halo-halo yan? Kahit kasama yung nanay nila. Kasama? Oo. Then ngayong July, makakawalan ko na yan. Malalaki na yung iba dyan eh. So ilan ang nanay na nagano? Sa ngayon, ito ang expected ng mga anak. Nanganak na yung 3, may 4 pa. Tapos may 6 ngayon na may maliliit na anak. Ngayon pulong. So in due time, makakawalan ko na yung mga anak. Yung nanay naman maglalandi na yun. So ilang buwan ang ngayon ng anak dyan ay last week. Wednesday. Itong bagong panganak.
late yan. Ito. May dalawa pa din, kabila. Okay. Yan, mga March pa rin ng anak eh. Kung sabihin nasa labas na yan. Kaya lang hindi mo nilalabas. O, di ko muna Kasi pinapalabas. ulan. Kasi yung panahon din, pag pinalabas ko yan, most probably mangyayari, mamimate yan siya ng back. Okay. So, ang planning, ihanap sila ng ibang back. This is Ibang ano naman. higher ang ano. I mean, upgraded or may lahi na. Yun ang plano. So, sa ngayon, O yung ibig sabihin, yung upgraded to, mas upgraded pa sa kanila. oo, kung upgraded yan, mas mataas ang lahi nung magiging ano niya. Okay. Papastad ko siya sa mas mataas na, ano, let's say, purebred o hybrid. Yan ang ano, ginagawa ng mga farmer para maano yung herd nila. So, Mas ang ano. So initial capital mo dun sa, ilan yung binili mo? 13? Hindi, yung 13 na yun, yung 7, yung halos 7 ko na nasimulan. Okay. Nanganak Pito, na yun, initial, ano mo dun? Capital? 7. At kapital, Oo, doon sa 7 na yun. Ano ko, maalala mo pa? mga nasa, pagpalagay na lang natin, 3.5 ang isa. 3.5. So hindi naman yun kasi yung iba nanganak na eh. Yung 7 na yun, hindi, what I mean, yung 7, yun ang unang dose ko. Okay. Yun, yung anak na yung iba. Kaya dumami sila. So yung initial na ano, kasi lahat nun yung bili. Wala man talaga akong sarili. Oo. Then, magpalagay ko na 3.5 yung panahon na binili ko. Yung isa. Oo. Ang isa. 7 times 3, 85 Pin- ganyan. Halos. Papasok sa ano? 20. Tama. 25. 3.5 eh. Oo, tama. 25. Tapos yung back, anak na yan nung 7. Okay. Karoon na ako ng sarili, hindi na ako umupa. So hindi mo papalitan? Kasi siyempre, Pang panahon, kasi yung mga naging offspring niya, dalaga na rin eh. Kumbaga, tao pa naging dalaga na. Hindi maganda yung sila-sila. mag-inbreeding. Inbreeding ang tawag nun. Ito yun. So, hahanap na ako ng panibagong back. Or, yung ibang babae dyan, ipapamate ko sa galing sa ibang farm. So sa dami ng ano mo, sa dami ng kambing mo, nagpalabas ka na ba? Na ano? Oo naman. Na, Yung mabagal ang return of investment, nakapagbenta na rin ako. nakapagbenta na din. Nakabili na ako ng starter din sa ibang ano, wood farmer. Then, susunod naman ang price. Okay, sa ngayon, ilan ang running price ng ano? Ng ano na, nakahiwalay ng ano, kambing. Yung bagong... Bagong hiwalay. Magkano ang running price Sa na? akin, ang bigay ko 220. 220. Ang alam ko sa iba, mas mababa. 220 per kilo o? Per kilo. Okay. Live weight. Yun naman, ibig out ko. Makikita naman nila na hindi yan parehas yung kambing sa labas. Sabihin natin, still the same kambing. Pero upgraded yan sila. Okay. Makikita mo naman. Maganda oh. Hindi na yan sa ordinaryong kambing. Malaki. Hindi na yan sa native. So, Ang nanay native, pero ang papa is upgraded. Upgraded ang tawag yan. yung ano naman, Freddy, yung mga malalaki, ilan ang running price na? Hindi ako nagpapalabas ng Malaki? babae. Hindi ka nagpapalabas ng babae, puro lalaki lang. Out lang ko babae. Lalaki. Ang out ko. Yung babae, yun siya i-upgrade ko. Tulad yan. Kasi yan sa product na ng farm. Okay, ito. Oo. Nanganak yan siya, kung lalaki, i-out ko. Kung babae, remain siya sa farm. Ibig sabihin, ang minamarket mo lang talaga, Nanay na ano, nanay na mga originally na naging nanay dito, i-out ko yan siya. i-out mo din yun. Mga, ano ang ano, duration mo bago mo siya i-out? Pag hindi na sila productive, Hindi na productive. kasi yun na, ang ito is to upgrade. Kaya sila, as in native pa. So, yung mga anak nila, upgraded na. So estimated, it takes ilang ano yan? Ang kambing is 8 years. Ang lifespan yan. Depende yan sa pag-alaga. Kung maayos, mag-9 pa. Ganun, depende. Ay, yung nanay ko dyan na kambing, isa yan, yung spotted na yan. Very ano yan siya. Very productive. Sa ano, sa pag-aaral mo o sa experience mo, ilang taon talaga ano
Yung pinakamagandang pagbibigay ng ano. Yung nanganganak yung ano, kambing. Kung 8 years nga. 8 years. Active yan sila, 8 years. So pag sumobra na sa 8 years, wala na. Decline na yan. Decline na. So, that's the time na mag-out ka na ng ano, babae. Depende. Kasi pag yun ko na, ang ano ko kasi, ma-eliminate yung mga originally na nanay, then I will keep those, upgraded those, or rulings. Okay. Yan, farm, ano na yan siya. Siya na ang isa sa mga farm-born. But I mean, Ang laki ano? from nanay na native, Oo. upgraded native, na cross ng ano, siya na ang resulta. Kaya naiwan siya kasi siya na ang magiging ano dito. Yun. Yan, anak na yan. Yan, panglabas yan. Kasi lalaki siya. Ay, ito. Yan. Ito. Ito, anak na yan. And lately, nagdagdag ako ng asula farm. Para din sa kanila. Pwede rin sila. Sa duck, then sa goat, sa pig, pwede. Yun na, hugasan lang yan siya. Para, okay. Hindi ko parinig. Uli, darak ulo. Ayos Oops. Okay ano na ni? yan. Second generation. Oo, yan. Mga anak na yan. Parang ini, ano pa niya? May pagka, ano pa? Yan naman, ano siya? Pinanganak siyang walang sungay. Yan, nakamana siya doon sa nanay niya doon. Ayan. Dito na rin siya, farm born din siya. Yan, buntis. Yan ang susunod ng mga anak. Kasi nanganak na yung tatlo eh. So, ang susunod na mga anak ilan? Ano na? 4 pa. 4? Yung dami Yan, yung bagong anak. Nanay na native. So, yun talaga native? Okay. Pero pang anak niya, graded na. Okay. So, baby pa Bakla no? Ngayong, yung 6 na nanganak, ay 3 nanganak, ang 2 anak nila. 4 na lalaki, 2 babae. Walang ratio nila ngayon. So, Yes, meron akong 2. The rest, side. so sa tingin mo kay Rick, ano ang pinaka the best na pag-aalaga ng kambing? Cut and carry. Cut and carry. Pinutol galing sa Pinutol from the kung saan may source. Din dadalhin dito. Cut May and mga carry. advantage at disadvantage ang cut and carry. Okay. Unang-una, pag cut and carry, kailangan mo ng tao. Okay. Kailangan mo ng transport. At kailangan mo ng maintenance ng farm mo. Kasi, confined sila. Confined. On the other hand, kung gala naman, mas mataas ang chances Risk. of risk. Unang-una, mawala. Pangalawa, Makadistroso. Alaga mo, makadistroso ng kapitbahay na tanim. Then, okay, problema yan. Minsan, ng camping nilalapa ng aso. Mga predator ba? Yun ang isa sa mga nang nasa labas lang. Kahit Samantala pag ganito, na-cage, ganito, naka-close sila. Mataas ang chances mo na mas secure sila dito. Compared kung gala lang. Kaya yun ang kasi wala akong maluwag na pagtutunan ng coverage. So ano naman yung challenges mo dito? Kasi siyempre from seaman to farmer, di ba? Kasi marami kasi yan eh. Kumbaga, kung nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, happy ka, di ba? Ayun, kung ginagawa mo ay napipilitan ka lang, o nakuobliga ka, dahil kailangan mo, yun yan. Pero kung nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, do mabagal ang araw ay masaya ka, happy ka. So ibig sabihin hindi pa nakakabalik yung ROI mo dyan. Ang ganitong negosyo, hindi kasi parehas ng baboy. Okay. In 4 months time, in 5 months time, out. Kita mo agad ang negosyo. Kita mo agad ang kita mo.
Dito sa kambing, hindi eh. Nagbabase ang kita sa sales mo. Doon matagal bago kang pa-sales kasi lalo na pinangakas mo, lalaki lang. Makakabili talaga sa'yo yung gusto talaga magkaroon ng ganun. Kung may gusto mo nila ako, pero, paano? Nagbibenta ka nila pa may pumunta dito sa'yo na gustong bumili para katayin. Basta lalaki lang ang pwede mong i-offer. Oo, out lang akong lalaki. Okay. So, hindi sila makakapili na babae. Yung lalaki lang. Lalaki lang. Kasi meron din kasi yung bumibili na gusto nila babae. Kasi ayaw na ng lalaki. Oo, usually, yung mga magsisimula pa lang, gusto niyan pares. Bibili sila ng lalaki, bibili sila ng babae. To start ng kanilang plano. So, I discourage na ganun. Kasi, halimbawa, bibili ka sa isang farm ng ganun, one boy, one girl, o one boy, two girls. Hindi related yan. Ang mangyayari niyan, liliit ang yung offspring kasi nga ang kapamilya. Okay. So aside from dun sa dun sa disadvantage na sa advantage na dito lang sila, yung mga kambing mo nandito lang isolated lang sila. So siyempre ang mo doon, yung disadvantage mo, panay ang kuha mo ng di ba? Kasi may kailangan mo ng tao, magta-transport, di ba? So, aside from that, yung sa health ng kambing mo, anong na-experience mo? Kasi siyempre, hindi naman lagi na Mas, sila, kumbaga kampante sila dito kasi dito na eh. Meron na bang nagkasakit dyan sa mga kambing mo? Anong dapat i-broadcast mo na yung farm mo ay namatayan ng ganun. Hindi yun. Hindi healthy yun. Sabihin mo na okay lang. Yan ang point doon. Kaya sa point na lumala, ay talagang kailangan mo ng expert na atensyon. Kadalasan nangyayari yung pagkagulan. So anong naging problema? Health issue? Health issue, kadalasan yan. Yung, ibawa yan. Dapat nga, within 3 days, matintan yun sila ng iron. Iron? Yun. Iron, DCM, mga, yung dapat iron yun ang una. Yun. Pag-usapan natin yung pagbibigay ng vitamins. Nasabi mo na eh. Kasi marami kang dyan, mga babies na kambing. So, paano ba yung sistema mo na pag-apply ng para hindi sila, para makaiwas sa sakit? Paano ba? From the moment na pinanganak sila, ano ba yung practice mo? From the moment na mga anak sila, titingnan mo kung bawa yung nanay, kung nahihirapan ba. Okay. So kung nakikita mo nahihirapan, kasi may mga pasyente, para sa tao. Diba, makikita mo, tatlong paa nasa labas. Pwede yun. Kailangan ibalik mo yung isang paa. Okay. Hindi pwede na tatlo, dapat ibalik mo yung isa. Unlike, normal kasi, nguso at dalawang paa. Okay. Ang nguso rin nila. Kung makakita ka ng tatlo, ito ganun. Tatlong paa. Pwede yun. So, ibabalik mo yun. Tutulungan mo yung nanay. Kasi may time lang yan sila eh. Na pag lumagpas doon, mahirapan yung nanay din yung anak. So, yun ang unang gagawin mo. Pag makalabas na yung nguso, kahit nasa puwerta pa lang, tanggalin mo yung sa bibig. Makalabas yun. Anong tawag doon? Yung mucus. Mucus. Makalabas yun. Para isa masukay. Then, pakalabas nun, may nakahanda ka ng gamit, malinis na basahan, ano mo lang yung bibig. Bahala na yung nanay nun. Isa rin yun sa nila na maging close agad sa anak nila. Okay. Yun na ginagawa ko. Then, magkagalap ng sako. Hindi na kanila nanay niya. Okay. Then, ngayon, makulan, mas maganda kung pakapanganak, isprayan mo agad ng betadine ng puso. Yung puso. Kailangan matuyo yun. Kasi, tagulan, malangaw. Pag nilangaw yun, matutulog yun, at di agad natuyo. Then, yun, nakahanap pa na nalagyan nila. Pupuntahin mo muna yun. Kaya yung pinagpilin sa after 3 days, kaya ng iron. Iron na, i-inject mo na. So ikaw nang gumagawa nun? Hindi na technician? Actually, bibili ka ng gamot dyan sa mga farm tindahan. Farm store. Farm store. Yan. Naka-indicate naman ito ng dosage, body weight. Okay. So I start with 0.5 ml iron.
pwede rito, kung hindi makapal dito, o dito sa kulingan. Yun lang yan, nandiyan lang sa balat. Hindi depende sa instruction, may kanya-kanyang ano yan sila. Yun. Tapos, imumonitor mo yung kung yung anak ba ay makakadidik agad. Dapat nga yun ang unang gawin eh. Pagka-anak, malinisan na sa nung nanay, transfer mo. Make it, na makadidik sila agad. Para makakuha sila ng gusto. After one day, o sa gabing yun, i-check mo kung nakatae na ba o ano. Yan ang patunay na nakakadidik sila. Okay. Kung malalakas ba yung anak. Kung medyo mahina, padalayan mo. Pupuntahan mo yan kahit daling araw. So, may naipit dyan, puntahan mo yan siya. Just to make sure na safe yung mga anak nila. Kaya malaking bagay ito na ikot. Kasi yung predator is pumapasok, lalo mga ganyan. Yung mga bayawak na yan. Kinakain din pala ng ano? Kumakain yan. Bayawak, sawak. Kung may pinsing ka, bago yan makalapit sa alaga mo, lagaan sila ng bakod. Ngayon, sa akin dito, practice ko, pinaghalo ko yung kambing sa mga ito. Yung mga, halimbawa, kumain sila ng dahon. Ayan. Hindi lahat yan mabubulok dyan. Kakainin yan ng mga fowls. Pato, ganso. Kaya halos walang sayang dito. Okay. Yung residue ng kambing, kakainin ng mga ibang alaga. Kanya lang, hindi pa ganong organize yung aking farm. Gives improvement, kumbaga. Pero nandiyan na. Nandiyan na. Ano ka na lang. Kumbaga, nagdagan pa ng effort. Wala nang after nung may apply mo yung yung iron, tapos na yun. Hindi ba? After kami kuli, vitamins naman. Vitamins naman. Vitamins and minerals na yun. So, depende rin sa weight. Doon pa rin ang basihan. Doon pa rin. Body weight. Okay. And yan naman, natutunan ko sa seminar. Okay. Attend ako ng seminar ng DA, ng Agricultural Training Institute, ng Chupili. ATI. Then, makano ko natutunan. At, sa ano na rin, mga grupo, kasama ako ng grupo, group chat. Then, gamit ko yung nagiging problema ng mga farmer, good farmer na naka-encounter sila ng ganun, naninigas ang katawan, then hindi makalakad. Yan ang mga nagiging issue, lalo na ngayon, patuloy. Malaking sa kanila yan. So pagkabot, okay na okay na yung sa baby na, tama? Tapos na yun, mineral, naibigay mo na kayo ng minerals, So, pagdating doon sa nanay, ano naman ang ibinibigay mo? Kasi bibigyan mo rin sila ng vitamins kasi nagpapadede yan. So, from that time na mga anak sila, kung yung pakain mo na kanila dati, babakapan mo yan sila ngayon ng additional food. Okay. Or just, kasi may sinusuportahan silang anak Kung dati, dahon lang bigay mo, pag may anak na, maliban sa dahon, bigay ka pa rin ng rice bran. Ang tawag? Rice bran, yung kata. Okay. Hindi pigs. Rice bran lang talaga. Ang inaano ko, para mas tumaas ang nutritional value, naglalagay ako ng corn, fine corn. Okay. 1 sack of fine corn, 40 kilos, then 2 sacks of rice bran. Nakahalo ko. Nakahalo ng siminto ba. Kung magpakain kayo doon. Aside dito sa pinaka-paborito mong alagaan na kambing. So, may naisip ka pa ba na pwedeng ihalo dito sa Usually, aside dito sa mga fowl na yan? Halimbawa, yan. Manyo. Ano ba pwede ko pagkamitan yan? Tanim ako ng saging. Meron akong cow dyan. Then, gabi. Ano ko sa yun ang pangaguro ko. Yun ang disposal way mo ng ng mga nakita mo may dragon fruit doon. May nakasako. Yung nakasako na yun is a mixture of goat manure and rice hull. Hinalo ko siya, then tinaniban ko ng gula. Sako ng simento na basyo. Yun ang ginamit kong medium.
Tapos yung kabila, susubukan ko yung patatas. Yung kaya ano, yung mga nakasako. Kaya pala maraming ano, nakasako. Kasi nung ganyan is open. Na arawan. Ayaw nila ng seeded. Ano, bilang seaman, ito na talaga yung pinaka future mo na tinitingnan, ano? Naman. Kasi hindi naman tayo permanent eh. We are not of this world. Ibig sabihin, ito na yung investment mo, tatakbo na dito. Hindi ka na mag-adds on na ano pa man. Hindi ko naisip, pero tupalo. Papalo. Kasi yung farming, ano yan eh, napaka-broad na term yan. Para animals, plants, ano yan scope ba? Okay. Pwedeng venture. Tulad ito, kung napabalitaan mo yung vermicast. Vermicast. Berbigas. Vermicast is ano yan eh, ibang composting ng ano, then ipapakain mo yan sa worm. Then from that worm, will digest the ano, will eat manure. Then outcome, yun yung vermicast. Berbigas. May proseso. Pero connected sa farming. Since nagpuproduce ka ng manure, wala ka, may baka pang ano, additional na idea kung anong gagawin mo sa manure. Yun, sa yun, vermiculture, kumbaga. Pag nakakulture ka na nun, later, harvest ka. Pwede yun, madala sa market. Maraming ano sa farming, ang problema, capital. Plus, effort. Meron kang kapital, meron kang space, wala ka namang effort. Wala kang passion, kumbaga, sa ginagawa mo. Sa akin, okay lang, masaya ako sa ginagawa ko. Yun ang masasabi ko sa ginagawa ko dito. So, pagod ka, din may mga negative feedback. Still, kasi yun ang gusto ko eh. Kaya sa kung saan ka nagpupunta, why not make yourself useful? Then, yan, meron kang family affair, you don't have to buy from other sources. Have your own. Why buy when you have your own? Ano na yun? Malaking tulong na. Oo. Pagdating sa expenses. Ang baboy ngayon. Di ba? O kung may alaga ka, ang bibilin mo na lang sangkap. Kung meron ka ng nyug, meron ka ng sangkap dyan, bibili ka na lang ng asin. Bibili ka na ng Ricardo. Nandiyan eh. May ka tanim na tanglad. May tanim ka na laurel. Which is meron ako. May tanim kang saging. Ang sama doon sa dinuguan. So, di ba fulfilling? Kasi lahat na lang bibili. Hindi na. Kaya, isa yan sa na ko dito sa ganitong. May tanong ako kayo, Teddy. Kasi siyempre, bilang seaman, diba? Bilang seaman, nakita mo ba na ito yung gusto mo? Kasi nag-invest ka sa sa lupa. Alam ko marami ng lupa, and then malaki to eh, di ba? Malaki to kasi marami, di ba? Pag sinabing konti, kapiranggot lang talaga. Sabihin natin. Ano ba yung sabihin marami? Nakabili lang. Nakabili. Okay. Nakabili. Pangit ng marami. Okay. Nakabili ka ng lupa because of your profession na naging seaman. At hindi ko nakalimutan yan. Yun. Oo. Hindi ko nakalimutan yan. Hindi nakalimutan. From farm, umalik ako sa pagpa-farm. Kasi yun ang nakamula ko. Hindi ko nakalimutan. Sino ang pinaka best influencer mo? Yan. Siyempre, yung papa ko. Yan. Papa Anong, Kuya Roy Layosa. Isa yan sa mga influencer ko. Yung Papa Anong. Sa kanila ako ito may облay. So, sige man ako namunan, din alit. So, ayun ko. Namunan ko. Ano talaga? Ano talaga ang gusto mo, yun ang mangyayari. Hindi mo naman gusto, why waste your time? Magkano ka pa ba? Yung plano mo ba, mga ilang sakay pa? Kasi seaman eh. Mga ilang sakay pa? Masabi ko, until I am healthy,
able at makakasakay pa, sasakay ka. Oh. Kasi seaman is ano, life at sea is unpredictable. So, do you still want to board the ship, but then you are not empty? It's high time. At least meron kang pullback, ano? Ayun. Ito yung nakita mo. Yan ang tinatawag na setback. May setback ang plan. tawag. Oo. Ano ang plano mo? Ano ang, in case tumagili ng barko, what I mean, natigil ka na. Unexpectedly gusto mo pa, pero tumigil ka na. Natigil ka due to health reason or other reason beyond your control. So what will you do? You just sit there and watch TV like that? You have to make yourself useful. Or say, you have to make yourself busy. I mean, retire na ako, still, life is too short to, ganun. Make yourself happy. Hindi na akulugan, happy ka dahil retire ka na, o basta. One day at a time, kumbaga. Meron, finish. Makasampa pa rin. Kung hindi na, this is posible. Maraming posibilidad kasi. Basta, once you are able, you are. But once you are able, you can enjoy the work. Thankful kami na. Salamat palagi kung ano meron. Mabigyan pa ng pagkakataon at healthy pa. Sige. Kasi, hindi man yan parehas ng trabaho mo na, sige. Hanggang kita yung age, nandiyan ka. Kami hindi. Meron pa nagkaiba. Kung able ka lang. Kung able ka, siyempre, who will hire you when you are disabled or have something, Kahit pa nasa murang edad pa, pero kung hindi ka na able, sino mag-hire sa inyo na magiging working ka? So, yun. So, bilang seaman, kasi hindi naman nagdadrag tayo ng bilang seaman, andito na ito yung mga investment mo. So, ano mga pwede mong ma-share sa kanila bilang seaman para makaisip ng ibang way of living or yung tinatawag na passion nga sabi mo kanina para hindi sila pag uwi kasi di ba pag seaman pag wala nang sakay wala nang kita. Depende sa mindset. Kung yung mindset mo is more on happy-go-lucky, it's your choice. Sa akin, iba naman. Ako, I make it a point na dapat habang kumikita ka, meron kang investment. Kasi seafaring is hindi mo alam lagi, hindi ko pa lagi nakakasiguro. Baka meron ka. Minsan okay ka. Hindi mo alam, without knowing, babagsak ka ng medical o make sure na you have preparation. Meron kang plano ka na napupursue mo, what if kahit gusto mo pa, hindi ka na healthy or any untoward incident na hindi natin alam, ano man lang ang gawin. Baka naman, dami kwento. Wala naman kwenta. What is the use? Kaya sabi ko, ko na lang yung setup ko, yung mindset ko, may magawa ka. Halimbawa, pag-uwi ko ngayon, ito ang plano ko. Then next time, ano naman, may nakikita ba? Hindi yung, next time na lang yan. O kaya, later, still wait. Wait. Makasiguro ka bukas. Who knows of tomorrow. Kaya every time, yun ang naging, kahit mga anak ko, yun ang ko sa kanila. Huwag kayong makakumpiyansa kung ano nakikita nyo. Kasi, one day, hindi mo alam. Mangyayari. Yan ang palala ko sa mga new generation na, make sure, meron kang investment na later on ay magiging kapakipakinabang. Hindi yung, okay, I want a new car. After 3 years, what happened to your car? Is that best investment, yun? Ay, bumabambal yun namin. Ayan, hindi naman sa naninira ako or I am against those enthusiasts. Pero
Pero ibang level pa ng aking mindset ko. Kaya sa mga junior ko, mga samahan ko ba? Kinaano ko, sa kanyo, hindi pa naka-mindset. So, maybe you can learn from other people na in a way, why not? Why not try? Kasi nakikita ko noon, during my time, my younger time, mga kasama ko, kaya naging successful sila. Pero, to the point na anong kabuhayan sila, anong meron sila. Wala nga sa kanila may bahay. Ang upahan. At that age, imagine how many years old na sila, senior officer, walang bahay. So, yun ang priority. Mahirap, no? Ha? Yun ang pinakamahirap na sitwasyon. Mahirap talaga kasi Senior officer na, wala bang ba? nangungupahan. Sabi ko, parang wala kang ibang setup. Pero pag nagkwento, ang dami kwento. Bida. Hindi magandang sample. Kaya, out of experience, yun ang nagiging ano ko niya. Wala kang ganong nakikita. Pero, somehow, you set aside some for your rainy days. Di ba? Just like this few months. Sunny days. Ngayon, rainy days na. Ay, paano na kung wala kang nasave for the rainy days? Baka kang, ano na, baka kang grasshopper kung saan ka na lang nagsisinong. Kwento niya, ants sa kang grasshopper. Bakit tao din, di ba? Kaya, sa ngayon, isa sa mga ano ko na, triptych. Ano yung save for the rainy days? Pagkahandaan yung answer mo. Okay, salita. May gawa. Ano ba yung mga gawa? Kasi pag salita lang, baka kang simbal. Maingay lang. Maingay lang. Nang walang say-say. Maingay. Ano nun, simbal. Pero kung salita ka, gawaan mo ng gawa, yun. Essential. Okay, sa lahat ng mga tagapanood, i-rate ang sa channel sa YouTube and Facebook. This is Eric, ang aking bayaw. Napag-ilakan tayo na ma-interview ko sa kanyang maliit na farm. Sa napakalawak na farm niya. Maliit na lawak. Maliit lang, pero abundant. Di ba? Maraming hayop na dito. Hindi ka na kailangan bumili. So yun. Eric, last word para sa mga tagapakinig natin. Last word mo lang kung ang sabi ko. Ano nga, yung mga ganitong ano natin na yung mindset natin, minsan, kahit nakikita mo na, but still you don't have that mindset. Yan ang pinagkaiba. Sa akin, I strive for self-sufficiency. Self-sufficiency, strive ka na sana. This is exam. Napakalaming bagay. Self-sufficiency. Ibig sabihin ng loads, dito lang, sufficiente ka na. Di ba? You don't have to buy every time you need. Diba? Sabi nga kanina, Ricardo na lang bibilin mo at saka asin. Kasi meron ka na eh. Ganun lang yun. Magkano baboy yun? Siguro mga 180 live weight. 180. Eh kung kailangan mo na may pasyuta, wala kang alaga. Eh, sure, well, walang yun, bibigyan ka na lang. Pero, mas, maano mo yung, ano mo, self-satisfaction. Satisfied ka. Imagine, on my farm, meron akong alaga na pwede ko palang gamitin sa pension. Or I can sell my products to other people and let them appreciate kung anong feedback. Anong, diba? Masaya ka. Pero yun nga lang. Kung yun ang mindset mo, yun talaga. Pero, no offense, no offense. Walang offense. I am expressing my view. Hopefully, you will gain something from me. Or somehow, makarinig din ako ng feedback, which will I appreciate
for the improvement of the farm. So, yun. Gusto rin, open ka for, mga feedback for improvement. Whether it is constructive or destructive. Okay lang. Sige, Dick, ano to isang Kristiyano. Bilang Kristiyano, Dick, ano ang pinakamagandang, yung pinangahawakan mo kay Lord? Anong Bible verse ba? Pwede mong ma-share yun para sa mga tagapanood natin. Kasi alam ko, ang isa sa ano ko na verse, ito, masabi sa Bible is, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, kahit anong pagpupursige natin, kahit anong effort natin, kahit anong ginagawa natin, without blessing the Lord, is void. So, we need always to ask guidance from the Lord. Para, kung ano man ang plano natin, hingin natin kay Lord ng guidance o support, kung ito ba ay para sa akin, or is this feasible, para sakasakaling mag-no, at least. Kasi ang prayer, hindi lahat yes. You pray, answer. Yes, no, wait. Hindi lahat yes, hindi lahat no. Sometimes you have to wait. Or, it is no. No. Pag no, hindi pa. Sabi ng iba, no is next opportunity. But then, why insist? No. No. Pag yes, wait, then waiting time. Ay, yun. Dami tayong nakuha ng aral kay Dick. Yeah. So, yan. Sana naman yung viewer, maging aware din na you only will live once. Once. Make it worthwhile. Yeah. So yun, mga lads, yun. Tapos na tayo. Thank you for watching. This is Mega Babush. Peace out.